Isang bodega na naglalaman ng iba't ibang klase ng mamahaling luxury car na nagkakahalaga ng 900M ayon sa Bureau of Customs. Ayon sa nasagap na impormasyon ng Bureau of Customs, maraming nakapasok sa bansa na smuggling na sasakyan na hindi nakapagbayad ng tamang buwis sa gobyerno, lalo na sa Bureau of Customs. The Bureau of Customs, through the Customs Intelligence Investigation Service, has implemented a letter of authority issued by the Customs Commissioner, Bien Rubio. We have received reports that there are alleged suspected smuggled high-end vehicles stored in this area in Taguig. And we are now, we visited it the other day, and today we are presenting it to the media for our transparency of the Bureau. And allegedly, marami raw po kasi naipasok sa bansa ng mga true technical smuggling or outright smuggling ng mga sasakyan na mamahalin na hindi po nakapagbayad ng karapat-dapat na duties and taxes sa gobyerno, lalo-lalo sa Bureau of Customs. Sa ikinasang surveillance sa isang bodega na kung saan makikita ang iba't ibang mamahaling sasakyan, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, at marami pang iba. Bukod pa rito, ang nasabing bodega ay nagre-restore ng iba't ibang sasakyan. Sinabi rin ng Customs na may natanggap na impormasyon sa intelligence ang opisina na yung mga umalis na Pogo Bowser o operators na itinago ang kanilang mga sasakyan. Anya, imbis ibenta ng mura ay itinago na lang sa iba't ibang establishmento, kung kaya't isa itong lugar ang itinuturo na pinagtaguan. Kaya agaran po natin kinasang isang surveillance for about 2 to 3 weeks. Nag-surveillance po tayo sa area at nakita nga po natin na marami pong mamahaling sasakyan na ating nakatago po dito. At ang lugar daw po na ito ay nag-i-store ng mga mamahaling sasakyan sa may kapalit po na or monthly or yearly or long-term na pagbayad upang maitago mga sasakyan. May mga reports din po kasi natanggap ang opisina, intelligence group, na yung mga nagsilisan na po ng mga Pogo boss or Pogo operators ay tinago ang kanilang mga sasakyan, imbis ibenta ng mura, ay tinago raw sa iba't ibang mga establishmento. At isa po to sa isang tinuturo na pinagtataguan. Dagdag pa ng Customs, ang pasilidad na ito kasi ay nag-aalok na pwede magbayad upang magpatago ng sasakyan habang wala ang may-ari. Kasi itong facility raw po na ito ay nag-offer nga ho ng pwede ho kayo magbayad para magpatago ng sasakyan habang wala ho kayo. Nakausap naman ng Customs ang representative ng bodega at ayon sa tagapangasiwa, lahat naman raw anya na nasa loob na nakaparada ay handa magsumite ng dokumento ayon sa Customs. Nakausap naman po natin ng ating representative ng may hawak dito. Lahat po naman daw to ay may karapatang magpakita ng dokumento at magpapakita naman daw sila. Binibigyan naman po ng Bureau of Customs sila ng 15 days upang magpakita ng sinasabing proof of payment of the correct duties and taxes. Ang Autobolt ay tanging repairing lamang. Iginiit ng Legal Counsel ng Autobolt na lahat ng mga sasakyan na nasa loob ay may kumpletong dokumento at nilinaw na wala silang alam patungkol sa sinasabing Pogo owners. The participation of Autobolt is the owners of these cars are only their customer and they are only repairing such cars. We would like to correct the statement of the BOC that we are hiding cars from Pogo. So all of cars here are not Pogo related, and Autovolt is would like to ensure that we are compliant with the laws. And of course, we know that Pogo related cars should not be here. So wala po talagang Pogo related. Sa huli, nakiusap ang Legal Counsel ng Autobolt. Sana ay tamang impormasyon ang iparating sa publiko nang hindi makasira sa mga kliyente. Please take note also that we are unable to divulge any information in relation to the customers as well as the people who are related to Autobolt concerning the data privacy. Rest assured that we are fully cooperating with the BOC and proper authorities, and we are committed to complying with all the necessary process throughout the investigation. Sharing any information that are misleading, as this would be detrimental to our customers
and also to the ongoing investigation. That's all po. Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.